Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin, araw ng pananambahan. At tayo ay nagagalak sapagkat uli nating nanamnamin ang mga salita ng Panginoon para sa araw na ito na Kanyang itinalaga, ibinukod, pinagpala at binanal upang tayo na Kanyang mga anak ay makapanambahan sa Kanya at tunay na Siya ay patuloy na sumaatin ang Panginoon sa ating pananambahan at gayon din sa ating buhay. Sa umaga pong ito, ang ating babasahing mga talata ay masusumpungan natin sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 14 hanggang talatang 18. 2 Corinthians chapter 6 at nagsisimula po sa talatang 14. Ganito po ang siyang sinasaad: huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama meron ang katwiran at kasamaan? O anong pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman? At anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? O anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya na sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan at ang magiging teksto po natin sa umagang ito ay nasa talatang 16. Anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya na sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At tunay na tayo lubos na nagpapasalamat sa mga salita ng Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At ang salita ng Panginoon ay buhay. At ang salita ng Panginoon ay Espiritu. Patuloy po nating sinusubaybayan ang mga sulat ni Pablo dito po sa mga taga-Korinto. At ngayong umaga ay atin pong tingnan ang patuloy na pagsasaad ni Pablo ng tungkol sa napakahalagang bagay na dapat matutunan ng bawat mananampalataya. Sapagkat si Pablo ay sumulat sa isang iglesia. Na ang iglesyang ito ay punong-puno ng mga suliranin, mga problema. At yung naunang mga unang aklat sa mga taga-Korinto ay iniwawasto ni Pablo ang mga bagay na dapat gawin ng
mga mananampalataya. At dito rin sa pag-aaral natin ay natutunan na mga mananampalataya na ituwid ang kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At sa mga nauna nating pag-aaral ay binanggit dito na ang mga mananampalataya ay mga bagong nilalang na kay Kristo. At yan ay napag-aralan natin dito sa Kapitulo 5 sa talatang 17. Nang sabi dito, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Pag sinabing kay Kristo, ibig sabihin sila yung mga nananampalataya, sila yung sumusunod sa Panginoon, sila yung pinagkalooban ng pananampalataya, at sila'y mga binago. Pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin ay ipinanganak na muli. Hindi dito sa lupa, kundi sa kaharian ng Panginoon. Noon ay tayo ipinanganak ng ating mga magulang. Pinanganak sa lupa. Ngunit ang mga ipinanganak na muli ay ipinanganak ng Diyos. At sila ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. O kaya nga mga bagong nilalang at ang mga lumang bagay ay lumipas na at sabi niya, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon sa lumang tipan, narito ang mga bagay ay gagawin kong mga bago na siyang tumutukoy sa mga mananampalataya. Sapagkat yung ating kinalalagyan sa kasalukuyan ay naluluma. O kaya nga araw-araw, natatapos ang isang araw at kinabukasan panibagong araw at lumilipas ang mga araw. Ngunit sa panahon ng Panginoon, ang mga bagay na iyon ay hindi lumilipas. Iyon ay magpakailanpaman. Kaya't mga bagong nilalang. At ngayon, ay tinuloy ni Pablo ang kanyang pakikitungo sa mga mananampalataya. Tinutukoy dito ang mga taga-Korinto, isang iglesia na bagamat maliit, ay kanyang sinasabi na sila'y mamuhay ng nararapat ayon sa kalooban ng Panginoon. At dito'y medyo strong, malakas, matibay ang pangungusap ni Pablo. Sabi niya sa talatang 14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, huwag kayong makisama, huwag kayong makihalubilo, huwag kayong magkipagkaisa sa kanilang mga ginagawa sapagkat hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Wala silang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. O kaya nga sabi dito ay huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. At binigyan niya ng paliwanag ang nasa talatang 14. At sabi niya, sapagkat pagsasama meron ang katwiran at kasamaan.
Itong dalawang bagay na salitang ito, katwiran at masasama, ay hindi maaaring magkasama. Hindi pwedeng pagsamahin. Laging mag-aaway ang isang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Sapagkat ang isa ay nagtitiwala sa Panginoon at ang isa ay nagtitiwala naman sa dyablo. Magkaiba. Kaya nga't hindi sila magkakasundo. At yun ang binibigyan diin ni Pablo na ang katwiran na ginagawa ng mga mananampalataya ay kinakailangan gawin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at huwag makipamatok. Kaya nga sabi niya dito, anong pakikisama? Meron ang liwanag sa kadiliman. So binanggit niya katwiran at kasamaan. Ngayon naman ay sinasabi niya liwanag at kadiliman. Nang ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay nasa liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay sumisikat sa puso ng mga mananampalataya. At ang kadiliman ay yung mga gumagawa ng masasama. Sapagkat ang mga mananampalataya ay nasa liwanag. Sapagkat ang Diyos ay liwanag. Ngunit ang masasama ay nasa kadiliman. Walang iniwan sa sinabi ni Pedro na dati-dati tayo ay nasa kadiliman, ngunit dahilan sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay inugot, kinuha, inilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya nga walang pagsasama meron ang liwanag sa kadiliman. Gayun din, hindi maaaring magkasundo. Sabi dito sa talatang 15, anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? So, dumating si Pablo na kinakailangang tukuyin niya ang tungkol sa Panginoon at tungkol sa dyablo, sapagkat itong Belial, ibig sabihin, ay ang dyablo, ay Satanas. So, walang pagkakasundo. Ibig sabihin, meron dalawang grupo na naroroon sa sanlibutan. Ang unang grupo ay ang mga mananampalataya. Sila ang mga tinubos ng Panginoon, sila yung mga binago ng Panginoon, sila yung mga ipinanganak na muli ng Panginoon, sila yung mga ipinanganak sa Espiritu, at sila yung pinagpapala ng Panginoon. At pagkatapos ay binanggit dito yung pagkakasundo. Mayroon bang pagkakasundo sa dyablo? Wala, sapagkat yung mga nasa panig ng dyablo, ang lahat ng kadiliman, lahat ng kasamaan, lahat ng pagsuway, lahat ng mga nasa kadilimang gawain ang kanilang susundin. Kaya't ang liwanag at kadiliman ay hindi magkakasundo at maging ang Panginoon sa Kristo at gayon din sa dyablo. Kaya nga nililiwanag ni Pablo ang mga bagay na ito sapagkat nais ni Pablo na sila'y tunay na mamuhay bilang mananampalataya. Idinagdag pa rin ni Pablo dito yung talatang 16. Ang sabi dito, anong pakikisama meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? So binanggit dito ang tungkol sa templo ng Diyos
at gayon din doon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya't nasabi ni Pablo sa talatang 16, sapagkat kayo ang templo ng Diyos na buhay. Sabi niya sa mga taga-Korinto, kayo'y mga ibinukod. Bagamat kayo'y nasa sanlibutan, kayo'y ibinukod. Kayo'y pag-aari ng Diyos, kayo ay binili ni Kristo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. At yan ang sinasabi sa unang Korinto. Kayo'y mga katangi-tangi, mahal, sinisinta ng Diyos, at kayo'y mga binukod, kayo'y nasa kaliwanagan. Kaya makikita natin yung grupo ng mga elect, grupo ng mga pinili ng Diyos, at yung mga hindi pinili ng Diyos. At kung sabi ng Panginoon na kayo ang templo ng Diyos na buhay, ay sinabi dito ni Pablo, gaya na sinabi ng Diyos, ako'y mananahas sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ibig sabihin, sa mga mananampalataya, kinikilala ni Pablo na ang mga taga-Korintong ito na nagkakatipon-tipon ay isang iglesia. At ang Diyos ang siyang nananahan sa kanila. Sa bawat mananampalataya, ang Diyos ay nananahan. Sapagkat sila'y mga binago, sapagkat sila'y mga binili, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa iglesia, para sa kanyang katawan. Kaya nananahan siya. Sabi, ako'y nananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa umagang ito ay tingnan natin ang tungkol sa Sabbath Day, and then tingnan din natin ang tinatawag na liturgy, at ang pangatlo ay ang buhay na templo ng Diyos. Una-una ay yung tinatawag na Sabbath Day, araw ng Panginoon. Sapagkat alam natin na sa banal na kasulatan, ang Sabat na binabanggit dito ay ang ika-7 araw na doon ay tinutukoy ng Panginoon. Ngunit sa banal na kasulatan ay talagang ninanais ng Panginoon, makita natin ang diwa ng Sabat. Ibig sabihin ng Sabat ay araw ng Panginoon, or ito ay kapahingahan. At sinasabi sa banal na kasulatan na sa araw ng Sabat ay kinakailangan na tayo ay dumako sa iglesia. Ito yung nasa mga awit. Kapitulo 122. Psalms 122 verse 1 at verse 4 hanggang verse 4. Na sinasabi dito, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay nakatayo sa loob ng iyong mga pintuan, o Jerusalem. Jerusalem na natayo na parang lungsod, na siksikan, na iniyahon na mga lipi ng Panginoon gaya ng inutos para sa Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. So ang talatang ito ay tumutukoy na ang bawat nananalig at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo
ay kinakailangang dumako sa bahay ng Panginoon. At ang itinakda ng Diyos sa ating kapanahunan ay araw ng linggo. Sapagkat ang araw ng linggo ang siyang itinakda ng mga apostol dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay ng unang araw. So, ang unang araw ay Sunday. Akala ng iba ay, ano ba unang araw? Monday? Hindi, mali. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, Sunday, ang unang araw. O kaya nga dito ay tinutukoy ng bawat mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon, na nakikinig sa salita ng Panginoon, ay dapat na sila'y nasa tahanan ng Diyos upang manambahan. Ito ang siyang iniutos ng Panginoon na magbigay galang at puri sa Diyos ng buong kaisipan at mga gawa ay kinakailangan na ito'y naayon sa pananambahan at maging kasiyahan ng bawat mananampalataya na sila'y nasa piling ng Diyos. Sapagkat maliwanag yung sinabi ng Panginoon dito sa talatang 16. Sabi dito ay tayo ang templo ng Diyos na buhay. At ang pangako ng Panginoon na pag ang mga mananampalataya ay nagkakatipon-tipon, siya ay mananahan sa kanilang kalagitnaan at sa kanilang buhay. At sabi dito, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At yun ang siyang sinasabi. So ang panawagan ng Panginoon, at ito ang huling panawagan na nasa Hebreo Kapitulo 4, talatang 9. Huli neto, panawagan. Kaya't ang sabi ng Panginoon, kaya't may natitira pang isang pamamanghingang sabat para sa bayan ng Diyos. Bago dumating ang Panginoon, ay ninanais niya na habang tayo'y naghihintay, ay huwag nating kalilimutan ang araw ng Panginoon. Ito ang tinatawag nating Christian Sabbath na para sa bayan ng Diyos. At ang sabi sa talatang 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Sapagkat dito ay tinutukoy ni Pablo ang mga bagay na nakaraan. Sapagkat ang Diyos, matapos ang kanyang mga gawa, 6 na araw siyang gumawa. At ang sabi sa Genesis Kapitulo 2, talatang 2, ang sabi dito, ng ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat ang araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So ang mga mananampalataya ay kinakailangang huwag kalilimutan ang araw ng Panginoon. At nililinaw dito ng Panginoon sapagkat sa araw, sabi nga sa
mga awit, Kapitulo 122, Psalms 122, verse 1. Sabi dito, ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mananahan sa gitna ng iglesia. Sabi dito sa talatang 16, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ito nga ang kautusan ng Panginoon na siyang binabanggit at napag-aralan na natin ang mga bagay nito. Katunayan, sa Heidelberg Catechism ay iniisa-isa natin yung 10 kautusan na binanggit at ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. Pag sinabing Israel, ibig sabihin ito ay ang bayan ng Diyos. Sa lahat ng mga binili ng Panginoon, ang mga mananampalataya, ang mga nakay Kristo na bagong nilalang, sila ang spiritual na Israel. Kaya nga, yung nasa 10 kautusan, nais kong basahin bilang paalaala sa bawat isa sa atin, sapagkat dito sa Korinto ay nilalayo ng Diyos na makita ng mga mananampalataya na siya ay nananahan sa gitna ng iglesia. At ang pagtitipon ng mga banal na mga mananampalataya na mga nagtitiwala sa Panginoon ay madadama nila na ang Panginoon ay nananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, at ang sabi dito, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yun ang sinabi dito ni Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 16. Kaya, ano yung pinag-aaralan natin sa Heidelberg Catechism na nasa Exodo Kapitulo 20, talatang 8. Ang sabi dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa ito banal. Kaya nga ang araw ng pananambahan ay pananambahan para tayo ay manambahan sa Panginoon, sapagkat siya ay nasa ating kalagitnaan at siya ay sumasa atin, at ito ang kapahingahan ng Panginoon para sa lahat ng kanyang mananampalataya o mga bayan. Tunay na ito ang sinasaad na tayo'y dumako sa tunay na iglesia na ang katuruan at pangangaral ay tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga't ang araw ng Sunday ay araw para sa Panginoon. Sapagkat dito tayo kinakatagpo ng Panginoon upang yung ating mga pangangailangan, yung ating mga ninanais, yung ating
kalungkutan ay mapalitan ng kasiyahan at mapalitan ng kagalakan. At ito yung sinabi ni Moises sa Exodo Kapitulo 33, talatang 12, na sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo, yung sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito. Ngunit hindi mo pinakilala sa akin kung sino ang susubuin mo na kasama ko. Gaymay, yung sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. O kaya nga sabi sa talatang 14 o 13 muna, sabi dito, ngayon, kung ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay turo mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bansa. At sabi sa talatang 14 at kanyang sinabi, ako'y sasayo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. O kaya nga ito rin ang siyang maliwanag na isinasaad dito sa talatang 16 na sinabi dito, ako'y mananahas sa kanila. Ibig sabihin ay ako'y sasayo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. So ang Diyos ay nangungusap sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mga mananampalataya na siya'y sumasa atin. Siya ang gumagabay, siya ang nag-iingat, siya ang nagkakaloob ng ating mga pangailangan, siya ang ating matatakbuhan, siya ang ating masasandigan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa kanilang mga puso. Pagmasdan natin ang kapanahunan ni Solomon. Sa kapanahunan ni Solomon ay ito'y nasa ikalawang sulat sa Kronika, Kapitulo 7, talatang 1, na ganito ang siyang isinasaad, nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, agad niya handog ni Solomon ang templo. Natapos yung templo. Ang templo ay hangarin ni David na maipatayo sa Panginoon. Pero hindi siya pinahintulutan ng Panginoon na ipatayo yun, kundi ang kanyang anak na si Solomon. At dahilan doon, inihanda ni David ang lahat ng mga gamit at mga kasangkapan na kinakailangan sa pagpapatayo ng templo. At noong matapos na ang templo, ay nanalangin si Solomon at ito ang sinabi sa talatang 1, nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang mga alay at napuno ng kalwalatian ng Panginoon ang templo. Ganon ang pananahan sa puso, sa iglesia, sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat ang mga mananampalataya ang templo ng banal na Diyos. Kaya yung talatang 2, ang sabi dito, at ang mga pari ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kalwalatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At sa talatang 3, nang makita ng lahat ng mga anak ng Israel ang apoy na bumaba at ang kalwalatian ng Panginoon ay nasa templo, iniyuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba
at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Kinilala. At gayon din ang siyang sinasabi ni Pablo na ang Diyos ang siyang mananahan sa puso ng mga mananampalataya. Sapagkat ang Panginoon sa pamagitan ng apoy, dito ay tinukoy ng apoy, ibig sabihin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob sa bawat mananampalataya ay mananahan sa puso ng mga mananampalataya. Ito yung tinutukoy ni dito sa aklat sa mga gawa, yung panahon ng Pentecostes. Nang sabi sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya na isang humahagibis na hangin. Malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. At sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. O kaya nga, simula noon, ito yung birth ng iglesia, kapanganakan ng iglesia. Nananahan ang banal na Espiritu sa puso ng mga mananampalataya. At nananahan, ang Diyos ay Espiritu. Ang banal na Espiritu ay Diyos. So ang Trinity ay nananahan sa puso ng isang mananampalataya. Na siya sinasabi sa talatang 6 ng Kapitulo 6 ng Ikalawang Korinto, ako'y mananahan sa kanila, sa kanilang puso. At yun ay pinangako ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, pag ako'y umalis, aking isusugo ang banal na Espiritu upang manahan sa inyong mga puso. Siya ang gagabay, siya ang magtuturo, siya ang papatnubay, siya ang magbibigay lakas, siya ang magpapalusog ng pananampalataya, siya ang magbibigay tibay sa mga mananampalataya. Kaya sasabihin natin, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Panginoon. Saan man ako dumako. Ngunit napakahalaga na sundin natin ang kanyang kalooban tungkol sa pananambahan. Ang ikalawang bagay na kinakailangan matutunan natin ay yung seremonya na siyang ginagawa sa panahon ng pananambahan. Diyan sa ating bulletin, church bulletin, nandiyan yung tinatawag na order of worship. At ating bibigyan ng konting halaga ang mga bagay na ito para lalo nating madama na ang Panginoon ay siyang nagtakda ng mga bagay na ito. Halimbawa, ano-ano yung nakapaloob sa liturgy o sa order ng worship o kaayusan ng pananambahan. So, masusumpungan natin dito ay
narito ang pagtawag sa pananambahan. Narito ang tinatawag na salutation, votum, at saka invocation. Naroon din ang doxology. Naroon ang pag-awit ng mga psalter at pagbasa ng salita ng Panginoon. Naroon ang kapahayagan natin ng ating pananampalataya. Naroon din ang ating mga panalangin at mensahe, pangaral ng Ebanghelyo. Naroon ang ating pagkakaloob sa Panginoon, at ang pinakahuli, naroon ang benediction o ang pagtanggap ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Unahin muna natin ay ang mga ilan tulad ng awit. Ano ang temple music? Ano ang dapat awitin? Tayo, ang inaawit natin ay psalter. Ito ay versification ng salmo. Ibig sabihin, hango at inayos at nilapatan ng tugtugin para sa panahon ng ating pananambahan. Ay awitin natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang bawat mananampalataya, lalo-lalo na pag dumating na ang Panginoon at bawat isa ay kinuha ng Panginoon. Sinasabi sa Revelation chapter 5, verse 8, sabi dito, pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay, at ang 24 na matatanda ay nagpatirapa sa harapan ng kordero ng ating Panginoon, Jesucristo. Nang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso at siyang mga panalangin ng mga banal. At yung talatang 9 ay nagsasaad na sa kanilang pagtitipo sapagkat titipunin ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya. Mula sa Genesis, mula kay Adan, hanggang sa huling taong ipapanganak, ay titipunin sila. Hindi lahat ng tao, kundi yung mga tinubos ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang tinutukoy sa Revelation ay yung mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. At sila ay aawit, sabi sa talatang 9. At sila ay mag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. So, ang mag-aawitan dito ay yung mga tinubos. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa mga mananampalataya, sa mga hinirang, sa mga pinili, sa kanyang pinagigiliwan, sa kanyang sinisinta, sa kanyang kinaawaan, sa kanyang iniibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, dalisay, puro, at magpakailanman at hindi magbabago ang mga bagay na iyon. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At sinasabi din sa Revelation chapter 14, verse 2, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit, na gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malakas na kulog, at ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono. So yung mga tinipon
na mga mananampalataya. Dadako sila sa harapan ng trono. Ito yung mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. Ito yung mga bagong nilalang. Ito yung mga binago ng Diyos. Ito yung mga na kay Kristo na bagong nilalang. At ang sabi dito, sila ay mag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awiting iyon kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. So, nandun yung pinakasusi. Sino yung aawit sa harapan ng trono? Sino ang aawit sa Panginoon? Yung mga tinubos mula sa lupa. Tinubos dahilan sa sila ay kinahabagan ng Diyos. Dahilan sa sila ay inilig ng Diyos. Kaya napakahalaga ang pangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat sabi sa Roma Kapitulo 1, talatang 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, sa kanilang pananalig sa Panginoon, sa pagsunod nila sa Panginoon, sila ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya, ang ating pandinig ay kailangan nakatuon lamang sa Panginoon. Meron tayong mga binabalak araw-araw. Pero ang kailangan, isang bunin natin ito sa Panginoon. Panginoon, ito ba'y kalooban mo? Kasi guminsan, yung mga pagpapasya natin, mali. Kailangan natin patnubay ng Panginoon. O kaya nga, ito ang siyang sinasaad na ang mga taong matuwid. Sino yung mga matuwid? Yung mga ang kasalanan ay ipinatawad ng Diyos. Ng kanilang mga kasalanan ay hinugasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sila yung taong matuwid na mabubuhay. Taong matuwid na hindi gumagawa ng kasinungalingan. Hindi gumagawa ng kasamaan. Tinalikuran, pinatay ang mga bagay na iyon sa kanilang mga buhay. At sila yung nabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga sabi dito, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. At sumusunod na makikita natin sa seremonya ng pananambahan ay yung pagkakaloob. Ang pagkakaloob ay talagang ninais na bigyan ng pansin ni Pablo sapagkat ito ay binanggit niya sa unang Korinto, Kapitulo 16, talatang 1. Nang sabi dito at tungkol sa ambag. Ang tawag sa ambag dito ay contribution para sa mga banal. Ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia ng mga taga-Galatia. Ang mga bagay na ito ay mapag-aaralan natin pag dumating tayo sa chapter 8 dito sa 2 Korinto tungkol sa pagkakaloob. At ang sabi niya sa talatang 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, sabihin ang unang araw ng Sanlinggo ay Sunday. Ito ang araw ng pananambahan ng mga mananampalataya. Na pag tayo ay dumako, ang sabi dito sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 16, ang sabi sa tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod
at maglaan ayon sa kanyang kakayahan upang huwag nang gumawa ng mga ambagang pagdating ko. So, tinutukoy ito ni Pablo. So, kaya nga ninais ni Pablo na ituwid ang mga pagkakamali ng iglesia ng Corinto. At ang sabi niya, laging alalahanin tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod, maglaan, ayon sa kanyang kakayahan upang huwag nang gumawa ng mga ambag pagdating ko, sabi ito ni Pablo sa kanyang kapanahunan. So ang mga kaloob ay bigay ng iglesia o ng mga mananampalataya para sa gastusin ng iglesia. Mapag-aaralan natin ang tungkol na ito pagdating sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 1. Pero nais kong basahin ang ilang talata dito sa Kapitulo 8. Ang sabi sa talatang 1 hanggang 3, ngayon nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Tandaan natin, ang Diyos ay very gracious, mapagbiyaya. At ang sabi niya, talatang 2, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan ng higit pa sa kanilang kakayahan, na nakiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. So dito nakikita ngayon ni Pablo na mayroong paglago na nangyayari sa iglesia ng Corinto. At sinabi niya ang matinding pakikiusap ng mga iglesia. Sapagkat ang mga iglesia sa panahong yun ay medyo mahirap. Maaari sabihin natin ang kabuhayan ay mahirap. Sapagkat ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang pagkakaloob nila sa iglesia. Ito ay binubuo ng mga iglesia na nasa Macedonia. At sabi niya, matinding pagsubok ng kapighatian. At kahit na sila'y mahirap, ang sabi ni Pablo, sila pa rin yung nakikiusap na sa kanilang kahirapan, kung pwedeng sila ay magkaloob. Ngayon ang sinabi ni Pablo sa talatang 4 na nakiusap sa amin ng matinding tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Bakit? Ganun ang pakiusap nila. Sapagkat nakikilala nila na ang Diyos sa kanyang kahabagan ay magkakaloob sa kanila para meron silang maitulong, maipagkaloob, maibigay sa iglesia. Naniniwala sila sa saganang biyaya ng Diyos. Palima ay tungkol sa panalangin. Dito sa ating order of worship o liturgy, ay meron tayong panalangin. Ang panalangin ay tungkol sa gratitude, ibig sabihin ay pagpapasalamat. Pinasasalamatan natin ang Diyos dahil sa kagandahan ng kanyang kalooban sa atin at sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay hindi nag-iisip ng masamang bagay para sa atin, kundi ang lahat ng mga ikabubuti natin. Kung tayo ay naghihirap, ang Diyos sa kanyang kahabagan
sa kanya saganang biyaya ay matutulungan niya tayo. Sapagkat tayo ay nilikha na lagi tayo nangangailangan. Nilikha tayo at ipinanganak tayo ng walang kadala-dala dito sa lupa. So, ang matutunan natin ay tayo ay laging umasa sa Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon na siya ang magbibigay ng ating mga pangailangan na tulad sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kayo'y manalangin sa Ama. At ang lahat ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkakaloob niya. Kaya nga nasabi niya sa mga alagad, yan ang dahilan, bakit kayo wala? Sapagkat hindi kayo nananalangin, sabi ng Panginoon. So ang panalangin ay pagpapasalamat, ang panalangin ay pagbibigay puri sa Panginoon, at hindi yung pangangailangan ay dapat nating idinadalangin. Hindi tayo dapat mahiya sa Panginoon. Huwag nating itago sa Panginoon yung ating mga pangailangan sapagkat natatalastas na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Walang iniwan sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan nyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila naghahanda para sa kanilang pamumuhay. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y pinakakain ng Diyos araw-araw. Ang mga ibon, ang mga hayop. Yun ay mga ibon. Mas higit tayo na kanyang mga anak, mga mananampalataya, na kanyang tutugunin ang ating mga pangangailangan. Huwag natin kalilimutan, yung nangyari sa mga Israelitas, kung sila ay nasa dakong ilang, naglalakbay sila sa loob ng 40 years. Sa paglalakbay nila sa disyerto, hindi sila nagtatanim, sapagkat naglalakbay lumalakad. Papunta sila sa pangakong lupa. So yung kanilang kinalalagyan ay tuyo, tigang, mainit, malamig. At yung lupa ay hindi masagana. Pero, sabi sa banal na kasulatan, yung kanilang pagkain ay ikinutustos ng Panginoon sa kanila araw-araw. At nung sila ay nangailangan ng karne, ano ginawa ng Panginoon? Mula sa dagat, humihit ang malakas na hangin. At taglay ng hangin yun ang mga pugo. At sila'y nakakain. Parang masarap-sarap yata yung pugo kaysa manok. Pero lahat sila ay nakakain. Ganon. At yung damit nila, hindi naluluma. 40 years. Wala naman tindahan ng mga damit doon. Hindi naman sila pwedeng mag-wave o magtahi o anuman. Gumawa ng tela. Naglalakbay sila. Pati yung sandalyas nila, kahit matalas ang mga bato, yung sandalyas nila, hindi naluluma, hindi nasisira. Laging bago. So, pinatnubayan sila ng Panginoon. Pang-anim ay tungkol sa benediksyon. Inyong mapapansin may benediksyon dito. Napakahalaga ang benediksyon sapagkat nais ng Panginoon na ang kanyang bayan ay pagpalain. Ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga lingkod. Katulad ng mga propeta,
ang Diyos ay nangusap sa mga propeta. Ipinarating ng Panginoon kung ano ang nais niya sa kanyang bayan upang tumanggap ng benediksyon. Kaya pag tayo ay wala sa pananambahan, walang pagpapala tayong tinatanggap. Kasi wala tayo dito. Kaya ang pinagpapala ng Panginoon ay yung mga mananampalataya, at ito yung sinabi sa mga bilang, Numbers chapter 6, verse 22. Napaka-importante dito. Nasabi dito, nagsalita ang Panginoon kay Moises na siya sabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ganito ang paraang basbasan ninyo ang mga anak ni Israel at sasabihin ninyo sa kanila, pagpalaing ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, tawagin mo sa si Aaron at saka yung kanyang mga anak. At ito ang ipahayag mo na mula sa akin, sabihin nila para sila'y tumanggap ng pagpapala. At ito ay kinakailangang madinig ng mga mananampalataya. Biro nyo, ano ang nais ng Panginoon? Pagpapala. Sabi niya, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. So kung tayo ay absent, kung araw ng linggo, hindi natin ma-receive ang pagpapala. Mismo ang Diyos ang siyang magpapala sa atin, at kung tayo'y nananalig at nananampalataya, hindi natin kalilimutan at hindi tayo papayag na hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Kaya lang, kung minsan, kinalilimutan. Kaya pagdating ng panibagong araw, walang pagpapala. Bakit? Hindi tayo nakadalo ng pananambahan. Akala natin ay gayon na lamang ang pananambahan. Hindi, nais ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Willing na willing siya. Nais niya na tayo ay pagpalain. Pero kung hindi ka susunod, hindi mo matatanggap ang pagpapala. Kaya nga, ito ang siyang binubuo ng pananambahan natin. Kung kaya nga't nasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto ay tayo ang templo ng Diyos na buhay. At kung tayo ang templo, siya'y mananahan sa atin. Maging saan ka man pumunta, ang Diyos ay sumasaiyo, sapagkat ang kanyang banal na espiritu ay nasa iyong puso. Nais niya na tayo ay patnubayan, gabayan, sapagkat labis ang pagsintan niya sa atin. Labis ang kanyang pag-ibig sa atin. Labis ang kanyang kahabagan. At ang kanyang biyaya ay napakayaman para sa atin. Si Pablo nga, nanalangin. Meron siyang problema. Ang problema niya ay laging merong taong sumasalungot sa kanya. Nanalangin siya. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo.
Ibig sabihin ay sagana ang aking biyaya sa iyo. Nais ng Panginoon na tayo ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Lagi nating aalalahanin na tayo ang templo ng banal na Espiritu. At kung minsan nagkakasala tayo, dumako tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan ay ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung ano man ang ating nagawa, talikuran natin yung mga nagawa natin yun. Sikapin nating ituwid ang ating pamumuhay. Sapagkat ito ang layo ng Panginoon. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Siya'y, sabi dito, nais kong muling basahin, ako'y nananahan sa kanila, sabi ng Panginoon, at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At kung tayo ang siyang buhay na templo ng Diyos, narito naman ang sinabi ni Pablo sa talatang 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila. Humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Yung bahaging ito ay tumutukoy doon sa naunang binanggit ni Pablo sa talatang 14, 15 at 16. Nasa 14 ay sinasabi na meron bang pagsasama ang katwiran at ang kasamaan? Wala, sapagkat ang mga mananampalataya ay matwid sa harapan ng Diyos. Meron bang pagsasama ang liwanag at kadiliman? Wala, sapagkat ang mga mananampalataya ay nasa liwanag. Sila ang liwanag ng sanlibutan at asin ng sanlibutan. Sapagkat ang Panginoon ang liwanag. At sabi dito, meron bang pagkakasundo si Kristo at ang Diablo? Wala. Tayo'y na kay Kristo. O kaya nga, sinabi sa talatang 16, meron bang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Wala. Sapagkat tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya sabi ni Pablo dito, kaya't lumabas kayo sa kanila. Humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Kaya't sabi sa talatang 18, at ako'y magiging ama ninyo. Magiging ama sa inyo. Meron tayong ama na nasa langit. Siya ang ating ama. Nasa kanyang kahabagan at pag-ibig ay binigay niya ang kanyang buktong anak upang akuin ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating ama. Kaya sabi sa talatang 18, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kinikilala natin ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, sa Revelation ay binanggit din ang mga bagay na ito. Revelation chapter 18 verse 4. Sabi dito, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa Kanya
bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makibahagi sa mga salo, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong at umabot hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. O mga minamahal, napakaganda na sinasabi ni Pablo sa iglesia. Kaya't meron tayong Diyos na makapangyarihan, na umilig sa atin, ibinigay ang kanyang buktong na anak, at kung ang Panginoon sa Kristo ay nasa langit, ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu upang sumaatin at tumulong sa atin, patatagin ang ating pananampalataya, at sa pamagitan ng kanyang salita, palakasin ang ating kalooban at pananampalataya. Why, ang mga bagay nito ay huwag nating kalilimutan. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita na ito ay iyong pagpalain sa aming puso, kaisipan at pamumuhay. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.